bata, palimos naman kami kahit piso lang po. Sige na, pambili namin ng ulam. Nagugutom na kasi kami. Kawawa naman kayo. Oh, sa inyo na tong pera meron ako. Bumili kayo ng pagkain ha, para hindi kayo magutom. Sige, bye-bye. Patay, lagot talaga ako ni Mami. Oh my God, Marian, ang daming binigay sa atin. Oh, di ba sabi ko sa'yo, effective ang pin! Palimos po! Ayan, ang dami na nating kinita sa paglilinis ng sasakyan. Tara, pumunta na tayo sa Jollibee. Tara! Palimos po! Naku, mga pulubi. Maawa po kayo sa amin. 3 araw na po kaming hindi kumakain. Gutom na po kami. Sige na po, maawa kayo. Nakakaawa naman sila. Bigyan natin. Ha? Kinita natin to sa paglilinis? Balik na lang tayo sa paglilinis ng sasakyan. Sige na po, maawa na po kayo sa amin. Sige na nga, ibigay na natin to lahat. Oh, pulubi. Ibili niyo yan ng pagkain ha. Opo, malaking tulong na po to sa amin. Salamat po! Tara, maglilinis ulit tayo ng mga sasakyan para magkapera tayo. Tara. Ayun, Nicole, marami na tayong barya. Di ba si Lindimi at saka si Sheena yun? Oo nga, hindi tayo nila nakilala. Acting ulit tayo. Palimos po! Ano ba yung gagawin ko sa binili kong ice cream? Hindi kasi ako kumakain ng ice cream. Kasi nakakataba to. Ay, alam ko na. Ibibigay ko na lang to sa mga inaanak ko. Sigurado ako, magugustuhan nila tong ice cream. Pero nasa kaya sila? Nicole, narinig mo ba yun? Bibigyan daw ni Ninang Meret ng ice cream yung mga inaanak niya. Di ba ninang natin siya? Oo. Oh, tara sundan natin si Ninang Meret. Saan kaya sila? Baka nandun sila sa tambayan. Nasaan ba yung mga batang yon? Nasaan ba yung mga inaanak ko? Alam kong may mga bata dyan. Huwag kayong magtago. Hi, Ninang! Oh, kayo pala yan mga inaanak. Bakit kayo nagtatago? Wala naman kayong kasalanan sa akin ah. Nahihiya po kami, Ninang Meret. Diba po, yung ice cream sa mga inaanak niyo po yan? Bakit naman kayo nahihiya? Para sa inyo nga itong binili kong ice cream. O halina kayo kasi bibigyan ko kayo ng ice cream. Talaga po? Di ba sabi ko sa'yo? Tara na, gusto ko nang kumain ng ice cream. O, halika kayong dalawa dito. Total, inaanak ko naman kayong dalawa. Pumili lang kayo ng flavor kung anong gusto nyong flavor na gusto nyo. Queenie! Ang sarap ng cornito. Ay, Nicole, wag ka naman ganyan sa akin. Naiingit na talaga ako sa'yo. Bumili ka na lang kaya para hindi ka mainggit sa kinakain ko. Ang layo kasi ng tindahan eh. Teka, Nicole, parang dalawa yung corneto mo ah. Oo, dalawa kasi yung binili ko eh. Akin na lang yung isang corneto mo. Sige na, Nicole, di ba allergic ka sa matatamis? Oo nga. Joke! Wala akong allergy sa mga matatamis, no? Baka ikaw yun. Hindi, no? Sige na, Nicole, akin na yon. Basta, Queenie, allergic ka sa mga matatamis. Baka pagalitan ako ng mami mo pag binigyan kita ng cornito. Wala nga akong allergy. Sige na, gusto ko kasing kumain ng matatamis eh.
Bahala ka. Oh, sa'yo na lang tong isa. Sabi mo wala kang allergy. Thank you, Nicole. Binigyan mo ako ng corneto. Ang bait mo talaga. Natatakot ako para kay Queenie. Bawal talaga siya sa mga matatamis kasi may allergy siya. Ang sarap. Queenie, sinasabi ko na nga ba, may allergy siya. Kailangan ko umalis dito. Papagalitan ako ng mami niya. Nicole! Nagbibiro lang kaya ako. Wala akong allergy sa matatamis, no? Sarap talaga. Ikaw na lang yung magluluto, Nicole. Manonood na lang ako sa'yo. Sige, Queenie. Madali lang naman tong lutuin. Pareho lang to sa niluto nating pansit canton. Akala ko gigisahin pa yan. Sige, magluluto na ako. Una, lagyan natin to ng tubig. Pagkatapos, pakuluan na natin. Excited na tuloy akong makakain ng bulldog. First time ko kasing kumain ng ganyan eh. Basta, Queenie, sobrang sarap talaga ng bulldog. Talaga? Dalian mo, Nicole, kasi gusto ko nang kumain ng bulldog. Kumukulo na yung tubig, oh. Ay, oo nga pala. Kumukulo na. Ilagay na natin yung noodles na. Para lang pala siyang pansit canton, yung niluto natin dati. Ito, Queenie. Okay na to. Ilagay na natin to kasi luto na. Pagkatapos, Nicole, anong susunod na gagawin mo dyan? Lalagyan natin to ng pampalasa. Tara, lagyan na natin. Ganun pala yun? Uy, Queenie, manguha tayo ng wild strawberry dun sa farm namin kasi may marami ng bunga at saka hinog na. Talaga? Hinog na yung wild strawberry nyo? Baka pagalitan tayo ng daddy mo kapag kunin natin yun. Ano ka ba? Hindi, no? At saka, ako naman yung nagtanim ng wild strawberry na yun. Ay, ikaw pala yung nagtanim nun, Nicole. Ang bilis namang tumubo. Mabilis lang naman tumubo yung wild strawberry. Tara na, baka maunahan pa tayo ni Daddy. Oo nga, no. Baka ibenta ng daddy mo yung wild strawberry dun sa merkado. Mamahalin pa naman yung mga wild strawberry. Tara na, manguha na tayo. Sige na nga. Ayan, Queenie, nandito na tayo sa wild strawberry na tinanim ko. Di ba, ang dami ng hinog? Oo nga, Nicole. Ang dami ng hinog. Ito, oh. Kaso, bakit ganito yung wild strawberry mo, Nicole? Patingin. Hala, bulok na. Baka kinain to ng ibon. Siguro, naunahan na tayo ng ibon, Nicole. Bakit kasi ngayon mo palang sinabi na ngayon tayo kumuha ng mga strawberry na tinanim mo? Sige na, Nicole, kumuha ka na. Dito lang ako. Ay, hindi mo ako tutulungan kumuha ng mga wild strawberry? Tutulungan, pero dito na lang ako sa baba. Dito sa maaabot ko, oh. Ayan, may nakuha na akong wild strawberry. Sige na, kumuha ka na. Sige, damihan mo Ako na lang kukuha dun sa mga matataas. Dun sa taas, Nicole, ang dami dun, oh. Yes, dalawa na yung nakuha kong wild strawberry. Ayan, Queenie, ang dami ko nang nakuha. Sakto na to. Oo, sakto na yan. Marami na rin akong nakuha, oh. Anong susunod natin kukunin dito sa farm nyo?
O ayan, Nicole, ito yung mga nakuha ko dito sa farm nyo. Wild strawberry, coco melon, at saka lansunes. Mas madami pa yung nakuha ko kaysa sa'yo at saka malaki yung cocomelon ko. Pareho lang naman eh. Ano, kakainin na natin to? Oo, kaya nga kinuha natin. Sayang naman kung itatapon lang natin to. Malalago talaga tayo kay Daddy. Oo nga no. Ano kayang uunahin ko dito? Ay, ito na lang. Yung wild strawberry. Tikman ko nga kung masarap ba. Ang sarap. Ang sarap, no? Ako, titikman ko yung lansones. Masarap yung lansones, Nicole. Oo, Queenie, ang sarap. Ang tamis. Talaga? Mamaya na lang ako kakain ng lansones. Bibigay ko kasi to sa mami tsaka daddy ko. Ito na lang yung kakainin ko. Coco melon. Diba, masarap yung cocomelon at saka matamis. Iuuwi ko na lang tong sakin. Ang sarap talaga ng coco melon. Pero favorite ko yung wild strawberry. Ayan, malapit na tayong matapos. Oo nga! Ito, okay na siguro tong mga nakuha kong flowers. Pwede na to i-design sa castle. O ayan, tapos na. Takpan na natin ang buhangin. Tulungan niyo ako. Dahan-dahan lang. La 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 la. Ayan, okay na to. La 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 la. Tara, magtago na tayo. Oh, asan si Marian, Lindy May, tsaka Nicole? Akala ko ba gagawa kami ng castle? Bakit wala akong nakitang castle dito? Nasaan kaya sila? Hello? Malapit na maapakan ni Queenie yung ginawa nating patibong. Oo nga, apakan mo na, Queenie. Marian, Lindy May, Nicole, asan kayo? Baka yun yung ginawa nilang castle. Oo nga. Aray. Sana hindi na lang ako pumunta dito sa beach. Sino kayang gumawa nitong patibong na to? Malalagot talaga sila sa akin. Tita, tapos na po ako sa inutos nyo. Pwede na po ba akong kumain? Nagugutom na kasi ako. Mamaya ka na kumain. May uutos pa ako sa'yo. Ano po yun? Kunin mo yung parcel ko sa labas. Sige po. Kuya, kay Ma'am Stella na po ba yung parcel na yan? Oo. Kunin ko na po. Ang swerte ko naman, nakakita ako ng pagkain. Anak ko ba yun? Anak! Ano kaya to? Siguro mamahalin. Anak! Nanay, miss na miss ko na po kayo. Anak, kumusta ka na? Naging maayos ba yung lagay mo doon? Okay lang po ako, Nay. Naging maayos naman po yung trato nila sa akin. Nakakain po ako ng 3 beses sa isang araw. At alam mo ba, Nay, ang sasarap ng mga ulam nila doon. Sige na, Nay, umalis ka na dito. Baka makita ka pa ni Tita Stella. Buti ka pa, anak. Nakakain ka ng 3 beses sa isang araw. Ako kasi hindi gaano. May pagkain ba kayo dyan sa loob? Gutom na kasi ako. Naku, Nay, hindi talaga pwede. Baka papagalitan ako ni Tita Stella. Ang dungis-dungis mo pa naman. Ikinahihiya mo na ako, anak. Gutom na kasi ako. Hindi kasi to kasya tong nakita kong pagkain sa basurahan.
Sige na nga, pero dapat hindi po kayo makita ni Tita Stella, nanay ha. Tara na po. Ang laki naman ng bahay ni Stella. Dalian mo dyan. Tita, saan po ba tayo pupunta? Mamamalengke tayo kasi naubos na yung stock natin dun sa kusina. Ah, ganun po ba? Kaya halika na. Ang tagal naman lumabas ng anak ko. Gusto ko na siyang makita. Miss na miss ko na siya. Bakit nandito na naman yung pulubi mong nanay? Anong ginagawa niyan dito? Hindi ko po alam. Saglit lang tita ha, kakausapin ko muna siya. Bilisan mo kasi may lakad pa tayo. Anak, Nanay, ano po yung ginagawa niyo dito? Umalis na po kayo. miss na talaga kita, anak. Sumama ka na sa akin. Eh di ba sabi mo, Nay, bibigyan mo ako ng magandang buhay? Ito na yun, oh. Pero hindi ko kaya, anak. Hindi ko kayang mag-isa. Sige na, sumama ka na sa akin. Gugustuhin ko man, Nanay. Eh may pangarap ako eh. Ang tagal naman niyang kausapin ng nanay. Anak, sumama ka na sa akin. Hindi ko talaga kayang mag-isa. Nay, hindi talaga pwede. Hoy, Felicia! Akala ko ba pinaampon mo na yung anak mo sa akin? Tapos ngayon kukunin mo na? Ang kapal talaga ng mukha mo! Halika na nga! Mamamalingke pa tayo! Anak, huwag mo akong iwan. Wala ka pa rin talagang pinagbago, Stella. Lahat na lang ng meron ako, kinukuha mo. Nandun kaya yung mga kaibigan ko sa tambayan? Sana nandun sila. Sana, hindi ko na lang pinaampon yung anak ko kay Stella. Sa bagay, hindi ko siya kayang paaralin at saka buhayin. Mamalimos na ako doon. Pero anak, baka pagalitan ka ni Stella na binigay mo to sa akin. Huwag ka pong mag-alala, Nanay. Ako na pong bahala dun. Sige na, Nanay. Aalis na po ako. Baka hinahanap na ako ni Tita Stella. Mag-iingat po kayo palagi, ha. Ang bait talaga ng anak ko, manang-mana sa akin. Kung hindi kami iniwan ng asawa ko, hindi kami magkakahiwalay. Taxi! Sasakay kami! Halika na. Nasaan yung batang yon? Bakit nawala dito? Saan ka galing? Bakit bigla ka nawala? Tsaka, sana yung mga pinamili natin? Ninakaw po yung mga pinamili natin, Tita Stella. Kaya po ako nawala kasi hinabol ko pa yung magnanakaw. Kaso hindi ko po nakuha. Okay lang yon. Buti na lang hindi ka nasaktan. Halika na kasi nandun na yung taxi. Hindi na ako magugutom nito. Rodolfo? Rodolfo, ikaw ba yan? Si Rodolfo nga. Nakauwi na pala siya. Rodolfo! Buti naman nakauwi ka na. Nag-aantay na yung anak mo doon. Ano ba yung asawa ko? Hindi niya ako sinundo sa mall. Ang dami kong pinamili, oh. Ang bigat-bigat pa nito. Maglalakad na lang ako. Hala, si Ninang Merit. Naglalakad lang. Tara, tulungan natin siya. Ano ka ba, Marian? Kaya na yan ni Ninang Meret? Oo nga, hindi naman siguro mabigat yung mga dala niya. Hindi na ba ganun yung ibig kong sabihin? Tulungan natin si Ninang Meret para bibigyan niya tayo ng ampaw. Gaya ng dati, binigyan niya kami ng ampaw. Ampaw? Talaga, Marian? Totoo yun? Oo, nagbibigay yun si Ninang Meret. Lalo na kapag malapit na yung Pasko. O ano pa yung hinihintay natin? Tara, tulungan natin siya. Tara, ampaw, ampaw, ampaw!
Ninang Meret! Tulungan ka na po namin, Ninang Meret. Mabigat ata yung dala nyo. Oo nga po. Bakit yun naman ako tutulungan mga inaanak? Kaya ko naman to, hindi naman to gaanong kabigat. Para bibigyan niyo po kami ng ampaw. Oo nga po, Bakene May. Oh, siya. Ang bait nyo naman mga inaanak. Oh, tulungan nyo na ako. Ito, oh. Oh, ayan. Mabigat yan. Bibigyan ko na lang kayo ng ampaw pagdating natin dun sa bahay. Umayan, sa'yo tong isa at saka Joshua. Ang bait nyo talaga mga inaanak pag malapit na talaga yung Pasko. Oh, siya, tara na. Excited na ako sa ampaw. Sana malaki yung laman ng ampaw. Malaki talaga. Dati nga yung binigay ni Ninang Meret sa akin, 1,000. Naku, Queenie! Lock yung gate! Ano ka ba? Bukas, oh! Naku, parang zombie na sila. Bakit kasi piso lang yung laman ng ampaw? Naku! Nahulog ko yung susi dun sa daan kanina. Paano ako nito makakapagtago sa mga inaanak ko ngayon? Galit na sila.